Okay mga lods, welcome back to another scandal dito sa Pilipinas. Now, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung side naman ni Hill Cuerva. Now, ini-implore ko po kayo na tanggapin nyo na lang yung mga sinasabi ko. Well-researched naman po ito. And nakita ko po talaga na merong video kung saan series of video po kasi ang mga Lodi Bells ko eh. Yung isa kasi may tato. Palagay ko kaya wala nang nagawa si Nico Natividad kung bakit yon kung sino yung pagkakilanlan nun. Meron naman din isang version ng video na yon kung saan yung babae na I believe pajama na polka dots. Tama ba ako? Pasensya na kayo kasi hindi ko kasi talaga siya pinanonood out of, alam mo yun, entertainment. Pinanonood ko lang siya out of research kasi nga pagkukwentuhan natin dito sa channel natin ng makabuluhan. So, ang nakita ko po doon, mayroon pong isang lalaki na long hair. Hindi ko naman po sinasabing si Hill Cuerva yon, pero kung sinasabi na merong katulad sa kanya sa postura at saka sa kabuhukan, eh bukang siya yon. Hindi naman po pwedeng ako yon. Kasi po may bigote po ako. Joke only. Okay, so ito. Basahin natin yung official statement niya. Sabi niya dito, "Hey everyone, I just want to briefly address the issue that circulated online over the past few days. This will be the only time I speak about it and I will not be commenting any further this." Okay? This video being shared online without my knowledge or consent during a private moment. So, mga Lodi Bells ko, ipagko-connect the dots ko, mukhang siya inamin niya talaga na siya yung kalaguyo nung EA na nakita natin. Okay? So, talagang may nangyari sa kanila na hindi kaaya doon sa video na napanood ko, mukha namang hindi sila nahihirapan. Bagkus they were enjoying their private moment. So, ito is confirmation na siya talaga yon. Yun, long hair kasi siya eh. Tapos, yun nga, kung hindi ako nagkakamali, naka-polka dots din yung babae na yon bago siya nagtanggal ng kanyang kasuotan. Palagay ko po, siguro, kasi nakita ko, parang iisang babae lang yung kasiping nung mga lalaki na yon. So, confirm na yung isa, si Nico Natividad, humingi na siya ng public apology sa kanyang pamilya. Pero sinuggest natin yon to seek more professional help. That is our suggestion. Now, dito po kasi, hindi ko kasi alam kung ano yung connection ng apat na lalaki na yon dun sa babae na yon. Pero, kung consensual naman yung private moment, ang hindi lang consensual ay yung pag-record, siguro doon tayo magkakaproblema. Okay? The use of hidden cam and distribution of that recording are serious violation of PIBRA and constitute a crime. Correct. Yan po yung sinasabi natin. Ako po, nakita ko lang naman yan sa internet kasi nga, maraming link kung so, sabi nga rin kasi bago ko siya makita, pinanood ko muna yung video ni Nico Natividad, and sinabi niya nga na nasa mga kung saan kumalat. So sinundan ko na lang, so nakita ko siya. Pero after nun, hindi ko naman siya sinave or anything, tinignan ko lang kung ano yung laman, and meron niyang allegedly 4 na lalaki na nandun. Ang makukonfirm ko lang si Nico kasi inamin niya, at saka ito, yung long hair na lalaki doon na may ka-siping na sa tingin ko parang parehas kasi ng damit, at saka yung postura nung babaeng nandun, I believe babae naman yon, is parang parehas lang din. So kung sino man yun, hindi ko alam. Okay, so and kumakalat na rin kasi siya sa Facebook yung picture nung babae na yon. Hindi naman yung actual na picture, pero yung screenshot nung yung ginagawa nila. Okay? So, sinabi niya nga dito na ito ay serious violation of privacy and constitute a crime. I agree with him. Kaya, ang the best po, wag nyo nang ikalat. Kung nakita nyo isang beses, ayos na yon. Wag nyo nang pagyabang sa mga kaibigan nyo, wag nyo nang i-share yung link and all of that. Diba? Ang importante rito kasi is yung healing process nitong mga tao na to. Kasi, ang iniisip lang kasi natin yung sa pagdating sa usapang sexual, ang nagiging biktima lang ay mga babae. Meron din namang mga lalaki na nabibiktima ng sexual abuse. Nangyayari talaga yan. And
magandang example dito si Hil Cuerva, kasi nga malinaw naman yung sinabi niya na ni-record siya nang wala niyang paalam, 'di ba? Artista siya may reputation siyang hinahawakan So pagka ang usapan doon malamang is kung ano man yung nangyari sa kanila, it's between them, wag kiss and tell. Ito hindi lang kiss and tell, kinalat pa talaga, 'di ba? So doon nakakaroon ng problema sa privacy niya. Pero at the very least, he is aware, and I believe sa forma ng kanyang pananalita, sa tingin ko magkakaso siya. Thank you to my friends and family who've reached out with support during this time, and thank you to those who spoke up and defend my name. Oo nga, kasi totoo lang, sa lalaki kasi talaga, pagka hindi talaga uso yung ang lalaki yung naaabuso, lalong-lalo na kapag babae yung gumagawa ng pang-aabuso. Pero tandaan natin, posible yon. Ito yung perfect example noon na si Hil Cuerva ay naging biktima nung babae na yon kasi nga ni-record ng wala niyang consent. Now, kung papanoorin nyo kasi yung video ni Nico Natividad, parang ang tingin niya is parang sa tingin ko lang kung doon sa interview hindi kasi klaro kung alam niyang nire-record siya or hindi, pero parang gano'n na nga hindi tapos nagpi-plead pa siya doon sa tao na wag ikalat yung video. So he is aware na may recording, may sex video yung tao na yon, kasi kung wala naman siyang consent nung simula, di sabihin niya doon sa babae, pag kinalat mo kakasuhan kita. Ganon kasi dapat ang galaw rito. Hindi ka dapat you don't negotiate with criminals, kasi nga ang nagkakalat lang ng video na for emotional leverage, for money leverage ay mga criminal yon. So criminal act po yung kasi yung pagkakalat ng sensitibong video ng kahit may pahintulot kasi bawal kasi talaga mag-distribute ng bold dito sa Pilipinas, ang intindi ko 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag napanood niyo na, wag niyo nang sinabi ko, 'di ba? Wag niyo nang i-share. Kasi nga yung mga ganyan, hindi naman yan mahirap hanapin pag nag-viral sila. Konting Google lang, konting lang, kung saan-saan ka lang susuot, makikita mo na yan. Ako, nakita ko na po. Sinasabi ko sa inyo, hindi worth ng oras natin. Kasi nga, meron naman kasing mga adult pages na kung nasa tamang edad na kayo, pwede niyong puntahan. Yun kung nasa tamang edad na kayo. Hindi niya kailangang humanap ng mga ganito. Ito kasi, ang pinaka-come on nito is that novelty siya. Kasi nga mga artiste. Pero it's the same act Ano pa ba kailangan yung hanapin, di ba? Wag, ang pinapoint ko lang dito, bigyan na lang natin ng privacy yung tao kasi yun yung hiningi niya. That's all that really needs to be said. I'm okay, I'm fine, and life goes on. Yeah, at least maganda yung pag-take niya rito. Kaso tingnan natin. Sa Instagram niya pa sinabi yan. Ayan, so former girlfriend, since actress Lex had already been on source to defend and calling him. Biruin mo, pati yung ex-girlfriend niya dinefend siya, di ba? So ibig sabihin talaga mas nasaktan siya dun sa nangyari. Okay, so alam mo yon, uulitin ko, ang mga lalaki din naaabuso yan, and yung nangyari kay Gihil ay form of abuse yan na hindi dapat maranasan ng kahit sinong lalaki. So kung ako dun sa kanya, seek legal action. Yan dapat yung gagawin niya Kayo naman, kung nakita nyo na, wag nyo nang ikalat, di ba? And kung gusto niya lang ng chismis, ito lang sinasabi ko sa inyo. Ito, yan yung impression ko. Mukhang iisa lang yung gumawa. Yung video kasi is nasa part siya ng kwarto na kita yung buong kama. Yun yung naalala ko dito So, it means to say na may possibility talaga na hindi niya alam na nire-record siya. Na nakatago yun sa isang banda, naka-hidden sa mga unan or something, or sa cabinet, tapos nagre-record ng walang pahintulot niya. Ngayon, okay lang naman na gawin nyo yung mga kinks nyo. Kung ang kinks nyo is mag-video ng ganyan, bahala kayo.
Pero number one, meron kasing kaakibat na responsibilidad yung mga ganyan. Number one, kailangan may consent lagi. May consent nung kabilang tao na nire-record mo siya. Kasi kapag hindi, ayan, may kaso yan. Pangalawa, hindi mo dapat sa kahit anong rason, kahit na magkahiwalay na kayo, kahit na magkaaway na kayo, isikakalat mo. Kasi nga, illegal yung magkalat ng ganyan. May kaso, di ba? Pang-apat, always maging consensual dapat lahat ng pagtatalik natin. Pwede naman. Pwede naman tayong kung ikaw, kung lalong-lalo na kung wala ka namang girlfriend or asawa, gawin mo yan. Pero once na magka-girlfriend ka or may asawa ka, may responsibilidad ka na doon sa babaeng gagawin mong magiging girlfriend or asawa mo. Gets nyo? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lan.